Baha na naman. Grabe, ilang taon na ang nakalipas, pero andito pa rin tayo sa parehong eksena. Bahang kalsada at mga eskinita, malawakang traffic na hanggang ngayon, patuloy pa din nating nararanasan, at ang nakakalungkot pa dito ay yung mga kawawang mamamayan natin na nai-stranded makapasok lang sa trabaho o mga eskwelahan. Kaya naman hindi na natin maiiwasang magtanong, nasaan na ba ang solusyon? Ako po ay dating estudyante sa Maynila way back 2014 to 2018. Alam ko ang hirap ng baha sa Taft, sa Espanya at sa Recto. Noong umupo si Yorme Isko noong taong 2019, sinolusyunan niya ito. Pero bakit ngayon ay tila bumabalik na naman ang problemang ito? Hindi ba naipagpatuloy ng nakaraang administrasyon ang ginawa niyang proyekto? O sadyang ang problema ay nasa atin ng mga Pilipino, kaya patuloy natin nararanasan ang mga ito? Samahan niyo ako sa isang makatao pero matapang na pagtalakay tungkol sa baha na nararanasan po natin ngayon, mga proyekto ni Yorme kontra rito at realidad na dapat na nating tanggapin sa lungsod ng Maynila. Ito ang eksena ngayong 2025. Ganito pa rin ang itsura ng maraming kalsada sa Maynila tuwing umuulan ng malakas. Wala ka professional dito. Teka lang kayo, teka lang. Wala kayo professional. Ingat ka. Wait! Uwi na kayo! Wait! Uwi na! Kaya kayo, yung mga basura ninyo. Yan. Sino may-ari? Sino po may-ari? May-ari. Sino may-ari? Ay. Ingatan ninyo. Make sure na hindi nyo na matapang sa Tinatapon namin pagdadala ng truck ng basura. Tama. Hanggang tuhod, hanggang baywang, minsan hanggang dibdib pa nga. Grabe, di ba? Naalala ko pa dati nung estudyante pa ako sa UE. Tuwing biglang ulan, nagkakagulo sa mga underpass. Di mo alam kung uuwi ka ba, tatambay muna sa 7-Eleven o maglalakad sa baha. Isipin mo na lang ang mga magiging epekto nito sa mga tao, lalo na sa lungsod ng Maynila. Kung ikaw ay estudyante at alam mong baha na naman, wala kang choice kundi lumusong sa tubig. E paano kung dahil sa baha, mabasa ang gamit mo sa pag-aaral, laptop, libro, modules? At kung may exam ka, paano kung late ka at di ka na pinapasok? Isang araw ng sakripisyo, pero ramdam mo ang epekto. Kung isa kang empleyado, gigising ka ng maaga
Para sana hindi malate sa trabaho pero di ka makakasakay. Baha sa kanto, traffic sa EDSA, stranded ka sa overpass. Kahit gusto mong pumasok, wala kang magawa. Pero sa dulo, kaltas pa rin ang sahod mo. Kung ikaw naman ay tricycle driver, pipilitin mong sumabak sa baha pero dahil tumirik ang tricycle mo, wala kang magawa, wala ka ng kita, abonado ka pa sa pagpapagawa. Kung isa ka namang vendor, lalo na sa Divisoria, isang buhos lang ng ulan ang pwedeng sumira ng buong araw mong benta. Baha sa ilalim ng lamesa, nalubog ang paninda mong utang lang. Kinabukasan, uutang ka na naman para makapagtinda. At kung isa kang commuter, estudyante, manggagawa, tambay, o kung sino ka man, sabay-sabay kayong magsisiksikan sa footbridge, umaasang may dumating na jeep. Pero dahil sa baha, walang dumarating. Paa mo basang-basa, pagod, gutom, at sasabihin mo na lang sa sarili mo, hanggang kailan ko ba mararanasan ito? Ito ang kwento ng Maynila at kwento rin ng mga ordinaryong Pilipino na araw-araw tinatanggap ang mga ganitong aberya sa kalsada bilang normal na kalamidad na lamang. Pero ngayon, sa panahon na naman ni Mayor Isko Moreno, may mga proyekto na ulit siyang binida.
cleanup drives, drainage desilting, estero blitz, may press release, may video coverage. Kaya naman tuwang-tuwa na naman ang mga netizens. Marami ang nagsabi, finally, may gumagalaw. Marami ang natuwa sa mga hakbang ni Isko na ito. Ayon sa batas, may malinaw na pananagutan ang LGU pagdating sa disaster preparedness. Pagdating sa RA 10121 o ang Disaster Risk Reduction and Management Act, ito ay nagsasabing dapat may prevention, mitigation, response at recovery ang bawat lungsod. Bukod pa diyan, may mga ordinansa sa Maynila tulad ng mga anti-squat sa kanal, illegal drainage tapping at weekly clean-up duties ng barangay. Pero kung hindi tuloy-tuloy at kung wala ring follow-through, panigurado, babalik ulit ito sa baha. Hindi natin sinasabing walang ginawa si Isko. Hindi rin natin sinasabing siya lang ang may kasalanan. Pero ganito kasi yan. Kapag bumaha, ang tanong ay hindi lang bakit, kundi sino ang hindi kumilos. Kasi kung bawat mayor ay gagawa ng panibagong proyekto, pero walang consistency sa implementation, sino ang talo? Tayo. Yung estudyanteng naiwan sa ulan, yung tindero sa rekto na nalubog ang paninda, yung empleyado na nalating sa trabaho nakaltasan pa ng sahod. Kaya dapat ang proyekto hindi lang pang post, dapat pang matagalan. Ikaw, naranasan mo na bang ma-stranded, nabaha ang bahay nyo, nawala ang kita dahil sa ulan? Ikwento mo sa comment section. Kasi hindi lang ito kwento ni Isko, ito ang kwento ng Maynila. At habang walang long-term solution, tayo ang magbabantay, magreklamo at magsasalita. Ang tanong, baha na naman? Oo. At baka bukas, baha ulit. Pero kung may sapat na pressure, sapat na boses at sapat na pondo na hindi na uubos sa press release, baka hindi na. Isang paalala, hindi tayo galit, nagtatanong lang. Kasi pagbaha na, lahat tayo apektado. Don't forget to like, share at mag-comment ng karanasan mo. Kung gusto mong makapanood pa ng mga ganitong video, hit subscribe. At tandaan, kwento ng bayan, kwento nating lahat. Ako pala si Kuya Jay na nagsasabing, dapat alam mo to.